Ma. Pero yung nasira sa kanya, ang nag-leak dito sa ref na to, yun doon naman sa kanyang auxiliary line na papunta doon sa may pinto na ginagamit na heater. Magandang araw mga kamaster. Nandito tayo ngayon somewhere in Maynila para i-repair ang isang ref. Actually, kambal ito master. Yung isa nasa alabang. So, panuorin nyo hanggang sa dulo para makita nyo kung paano ang ating ginawa. No frost ito mga kamaster na double door side by side. Okay, so unang ginawa natin dito master, binuksan muna natin ang loob ng ating freezer kasi nandito yung ating coil. Alright, so madali lang naman ang bukas dyan. May mga screws naman yan at naka-clip. Mag-ingat lang na baka mabasag at hindi na kayo pababalikin ng may-ari kapag nabasagan nyo ang plastic na yan. So ganun lang naman ang pagtanggal at meron tayong screw dito. Makikita nyo yan kapag binuksan nyo yan. Tapos tanggalin lang ang mga screws. Ayan, ito yung pinaka-huling screws mga kamaster. Pagkatapos matanggal ang mga screws, isunod naman ninyong gawin is to pull out, parang kilain nyo yung kanyang cover na mayroong blower. Then tanggalin nyo yung terminal syempre kasi baka mamaya maputol at masira yung mga wiring. Alright. So ito yung ating freezer mga kamaster. So nag-yellow siya. Ibig sabihin hanggang dyan na lang yung lamig niya. Oh, so konting-konti na lang sa freezer. Actually dumaan ito dyan sa may kanyang fridge na una yan dyan. So ibig sabihin malamig pa yung fridge ito master. Pero itong freezer wala na talagang lamig. Kasi nga nauna, dual kasi ito dual evaporator ang ginawa. Ang design nitong ref na to. Hindi ko na nabuksan ang freezer, fridge niya. Dito na lang tayo sa freezer nag-focus. Alright, so sa ref na to mga kamaster, kung makikita nyo, ayan o, nagmo-moist yung kanyang filter. Ibig sabihin nito master, barado na yung kanyang system. So, kaya ganyan na nagmo-moist yan. Oh, yan ang sintomas kapag kabarado ang filter ng ating system. So, ito nga yung ginawa natin mga kamaster. Pinutol na natin yung capillary dyan sa may kanyang filter. Alright, so pag magpapasingaw kayo, mas magandang dito. Dito sa ating capillary tayo magpasingaw ng ating freon. Huwag doon sa may kanyang charging port. Kasi kung doon nyo bubuksan, tatapo ng langis ng ating refrigerator. Then, hayaan lang na sumingaw ang freon kapag inyong naputol na ang kanyang capillary. So, ang ginawa natin is, nilagyan natin ng lamat o kaya yung ginuhitan natin yung ating capillary na hindi pinipinch para hindi siya magbara. Then, tsaka natin pinasingaw yung freon. Okay, kung mapapansin nyo, may freon pa yan na natira. Kaya kailangan tanggalin yan kasi hindi ka pwedeng maghinang na may freon. Tandaan lagi na tinatanggal muna, pinapasingaw ang ating mga refrigerant para iwas tayo sa mga disgrasya. Lalo na sa mga R32 at flammable ang freon na yan. So kailangan totally walang mga freon na natitira bago tayo maghinang. Okay, so antayin lang na may maubos yung freon yan. Then at saka tanggalin yung kanyang access valve or yung kanyang charging port. So pagkaganyang masikip ang inyong mga ginagawa, lalo na sa ating charging port, ang ginagawa natin dyan, pinuputol na lang yan tapos dinudugtungan ng 316. So ito, ayan ang paghinang. So hinihinang muna natin ito para matanggal ang ating filter. Kailangan na natin kasing palitan ito gawa ng barado. Okay, so hindi na napakita sa video ang ating paghihinang sa ating bagong filter. At kung mapapansin nyo, niluto natin yung kanyang capillary kasi dinarahan natin muna yan temporarily kasi ang gagamitin natin dito na technique, yung pinagbabawal na technique na self-vacuuming. Alright. So sa mga ref kasi mga kamaster, okay lang mag-self-vacuum. Wag lang sa mga aircon. Hindi na rin natin pinakita kung paano ang maghinang sa kanyang access valve, pero eto na nga, start na natin ang ating vacuum. So isasaksak lang natin ang ating refrigerator para lumabas yung mga hangin na natitira dyan. Ibubuga mismo ng kanyang compressor. Then yung galing sa capillary, kasi barado nga yung capillary, so sisip-sipin lahat. O kaya isi-self-vacuum niya ang kanyang sarili gamit ang compressor. So mapapansin nyo tumatakbo yan habang tayo ay nag-vacuum. So 30 minutes mga kamaster at negative 30 ang kailangan natin sa ating gauge para malaman natin na fully vacuum na ang ating refrigerator. Nagkaroon lang kasi ng konting averya dyan sa may puno ng ating filter. So ang ginagawa ko ay pinapatuyo ko o kaya pinapalamig ko yung ating filter gawa ng mainit. Ayan, so continuous lang ang ating vacuuming mga kamaster hanggang ma-reach natin ng 30 minutes. 30 minutes at sa ating pressure gauge, makikita nyo doon yung vacuum point nya na 30 PSI, negative 30 PSI. Okay, so hanggat hindi na fully vacuum, huwag natin po itong tigilan. And almost done na tayo sa vacuuming mga kamaster. So ang ginawa ko dito, nilagyan ko muna ng 134A para ipasingaw galing dyan sa ating gauge. From tangke ng 134A papunta sa ating system. Ayan. So kailangan lang pasingawan ng konti para masipsip lahat ang mga hangin doon sa loob. Alright. So ito na nga. Malapit-lapit na mga kamaster.
At ayan na nga mga kamaster, nasa negative 28 na siguro yan. Kung mapapansin nyo, malapit-lapit na ito ang ating pag-self vacuum. Then kung makikita nyo mga kamaster, nandoon sa kanyang sticker ang R600 na Freon. At ito na nga yung Freon natin. Kapag bibili kayo ng Freon, kasya na yung ganito kaliit mga kamaster para sa isang ref. Basta mag-ingat lang kayo sa paglalagay. So sa R600 na ref mga kamaster, ang needed na Freon nito na ilalagay natin ay negative lang, negative 2. Yan ang pinaka-maximum ng isang R600. At ang nakikita nyo mga kamaster, yun na yung ating adapter. So kailangan nito ng adapter kapag R600 yung ating ilalagay sa ating ref na gumagamit ng R600. Yan 600, R600 yan mga kamaster. Okay, so medyo malapit-lapit na ang ating pagbabacuum. 215 kasi nung ini-start natin dito at ito ay nasa 237 na. 237. So, ito yung adapter niya mga kamaster. So, hihigpitan lang yan bago siya ilalak. Ayan, higpitan lang muna ng higpitan yan. Yung nasa loob, tapos yung iniikot na yan, yan yung kanyang lock para hindi sumingaw. Once na nilagyan mo na ng adapter to master, pagka ikaw ay nagre-reprocess, hindi mo na pwedeng tanggalin yung adapter na yan hanggang hindi ubos yung Freon kasi sisingaw na yan kapag tinanggal mo. So, okay na tayo sa vacuuming. A few moments later. Then pag patapos na kayo sa vacuuming, ang gagawin mo naman next master, ayan, ilalagay mo na yung gauge mo sa yung R3600 na tangke. Ayan, yung malit na tangke na yan. Then iikutin mo ngayon yung knob ng pahigpit kasi may karayom yan dyan sa loob para tusukin niya yung lata. Yung lata na yan, yung tangke na yan para lumabas yung Freon. Okay, so ganyan ang gagawin mo. Pag nakita mo na yung gauge mo na may pressure na doon sa gauge, ibig sabihin yan, lumabas na yung Freon. So pwede ka nang magkarga. Oops, okay na yan. Then, makikita mo doon may pressure na. So, since wala naman tayong nilagay dito sa ating red na gauge, hose, ang gagawin dyan na tayo mag-flashing. Kailangan muna mag-purge tayo ng kaunting Freon galing sa ating yellow hose para matanggal yung hangin. Yung hangin, importante yan. Kaya kailangan mag-purge kayo. And then, after yung ma-purge, so, self-vacuum kasi ito. So, ang gagawin mo naman ngayon, kargahan mo ng konti yan. Paabutin mo ng 10. Ayan, pag ginagawa. So, kinakargahan namin yun ng 10 PSI. And after niyang malagyan ng 10 PSI yan, ikaw naman alalay, kailangan ikaw yung nagsasara ng kanyang filter. Then, kailangan hindi mawawala yung pressure mula dyan sa system na nilagay nyo, yung 10 PSI na yan. Okay, so sarado lang yan. Then, pagkakulang, ayan, ang ginagawa, kailangan dagdagan hanggang sa maging 10 PSI at antayin ng 1 minuto na babalance yung pressure sa loob. Tapos, tsaka natin ngayon puputulin yung hininang natin doon sa may kanyang capillary tube. Medyo kulang pa ng konti kaya dagdagan natin. Ayan. So, pinagpalit ko kasi yung kamay niya sa kamay ko doon na nagbara sa kanyang filter. Kasi kailangan kong putulin ito ang kanyang capillary tube. Gaya nga ng sinabi natin kanina. Okay. So, ang gagawin nyo lang, yung long nose nyo, yung cutter ng ating long nose, ipakagat ng konti tapos parang hihiwain natin yung skin ng isang capillary tube hanggang sa magkaroon ng lamat. Tsaka natin ito putulin. Huwag nyo ipipinch ng talagang saradong-sarado kasi magbabara yung ating capillary. So, napakaliit ng tubo na yan, capillary tube. Pag naputol na mga kamaster, panatilihin lang na nakabara yung isang kamay doon sa ating filter dryer. And then, i-check kung meron ng pressure o hangin na lumalabas doon sa ating capillary tube. So pag meron nang lumabas na hangin, ibig sabihin nag-level na yung Freon na nilagay natin at pwede na natin itong ilagay sa kanyang filter at hihinangin na natin. Pag maghihinang tayo, kailangan nating pasingawin yung ating access valve o kaya yung sa hose ng ating gauge. Then pwede na tayong maghinang. Okay, so sa paghihinang naman masters, siguraduhin yung nakasuksok ng maigi ang capillary. Okay, so ganyan lang kadali ang maghinang master, mabilis lang naman. Kita nyo naman nahinang natin kagad and then yung pinasingaw natin na hose, ibalik na natin. At kasi may mga pressure pa yan, may mahangin na galing dyan sa system, gawa nga ng binilisan lang natin ang paghihinang, then po pwede na tayong magkarga. Alright, so habang nakapatay yung ating system ng refrigerator, kargahan natin ito ng 30 PSI lang. And then pwede na natin isaksak yung ref at pwede na tayong magkarga. So, antayin natin ngayon na umandar yung ating ref mga kamaster bago tayo magkarga. Tandaan, may pressure na tayo na 30. So, pagka ganyan nang tumakbo na yung ref mga kamaster, ang gagawin mo lang, kailangan mo lang dagdagan ng paunti-unti yung ating pressure na nilagay natin kanina. Antayin lang na bababa yung kamay ng ating gauge hanggang sa umabot yan sa negative something. Wag lang yung sagad na negative 30. Then, dagdagan lang siya ng dagdagan hanggang sa umabot ang tamang karga. So, sa ganitong R600, gaya nga ng sinabi ko sa inyo, negative 2 ang kanyang
pressure dapat. Negative 2 PSI. Huwag nyong pabutin sa 0 o kaya lagpas ng 0 mga kamaster kasi ma-overcharge ang ganitong R600 at hindi siya magyayelo. So ang mangyayari lang dyan, malamig lang, parang aircon lang na may lamig lang pero hindi magyayelo. Kumbaga, yung item na ilalagay natin dito hindi mapo-frozen. Alright, so ayan, so may tinatanong kasi si customer dito sa kanyang ref kung ano yung function na nandito sa kanyang indicator. 25 ang freezer? 25? Dapat mababa. Hindi, kanina nag-14 nga eh. Power freeze. Tapos naging 25 na. Ano lang naman po ito? Reading niya, reading. Okay. Oo, nire-reading po niya kung ano yung lamig ngayon yan, 25. Mamaya pag ano, ayun, napipindot naman. Bali, mag-isa siya Bababa. bababa. Opo. Hindi yun ina-adjust yan. Hindi po yan. Kasi freezer, power freeze. Ito lang ang adjust kung sakali power freeze. Magne-negative. Makikita niyo po yan pagka fully frozen na bababa ito magiging negative. Nasa negative 12 siguro, 10. Mag-isa siya mag-appear. Hindi siya yung ano. Ikaw mag-apply sa kanya. O kasi gumagana naman po pag pinindot to. So, okay na tayo mga kamaster. Nakuha na natin yung tamang karga ng ref na to at tapos na tayo sa pagre-reprocess. Alright, so since nasa negative 2 ang pressure ng ganitong ref, kapag kayo ay magli-leak test sa ating access valve, ang ating gagawin, papatayin muna natin ang ref para tumaas yung pressure. Kasi kapag magli-leak test ka ng nasa negative 2, ang mangyayari sa ating system, masisipsip niya yung tubig na ilalagay na pang-leak test natin. So it's better na patayin muna. Alright, so after ninyong mapatay, tsaka lang kayo mag-leak test. So sa prosesong ginagawa natin sa pag-leak test sa mga access valve, para sure tayo, gumamit tayo ng tubig. I-submerge natin yung uso ng ating access valve para malaman natin kung wala na talagang leak. And then i-double check din yung ating mga hinang i-leak test ng maayos para wala talagang back job. So ayan siya mga kamaster, binibend natin ng pababa para ma-leak test ng maayos ang ref. Okay, so ito yung ating kapilyari na hininang. Lahat ng mga hininang natin mga kamaster, i-check natin maigi para sure tayo nga hindi ma-back job ang ating ginawa. Then ayan master, ginamitan ko ng tubig ng may sabon pero hindi siya umaabot kaya ginamitan ko ng cup technique. Ayan oh, di ba? Cup. Nilagyan ko ng tubig and then nilik test ng maayos para sure tayo na walang leak ang ating access valve kasi iiwanan na natin yan na ganyan na at lalagyan natin ng takip. So after ninyong mag-leak test at sure na kayo na wala na tong leak mga kamaster, po pwede na itong saraduhan o kaya ilagay yung takip and we're done with this job. So after ng inyong pagre-reprocess master, make sure na malilinis naman ninyo ang paligid ng kung saan kayo nagtrabaho, especially kapag home service yan, para naman walang masabi ang ating customer at linisan natin ang dapat linisan para matuwa si customer. Alright, so ito naman yung kakambal ng ating ginawang ref mga kamaster. So hindi ko na ipapakita dito yung reprocess nito. Ang nangyari naman dito sa ref na to, nagkakambal nito kamukhang kamukha. Magkaiba kasi master ang nangyari dito, nagkaroon ng leak sa kanyang auxiliary, yung tubo na papunta doon sa pinto, paikot, papunta tapos pabalik diyan sa side ng kanyang refrigerator. So ang ginawa natin, sinukat natin yung side na yan mula sa compressor papunta sa side, paakyat doon sa may pinto, pababa sa side ulit, then papunta ulit sa compressor. So ang nasukat natin is 22 feet ang kailangan. 316 na tubo ang ginamit natin dito master kasi ito yung tubo na ginamit dito sa ref na to. So nag-coil tayo. Kumbaga bypass natin yung auxiliary line na nandyan sa loob ng system or ng ref, sa gilid ng ref, at gumawa tayo ng coil at dyan natin pinadaan yung ating tubo papunta sa capillary, sa filter hanggang sa capillary tube. Ayan mga kamaster, kung makikita nyo, medyo mainit pa yung ating access valve kasi kahihinang lang. Ganun na ganun din, nilagyan natin ito ng access valve at dyan tayo magkakarga ng freon. So kambal sila master, pero yung freon na ginamit dito is 134A pa. Ibig sabihin mas modelo yung una natin ginawa kanina. So mas mas luma. Pero yung nasira sa kanya, ang nag-leak dito sa ref na to, yun doon naman sa kanyang auxiliary line na papunta doon sa may pinto na ginagamit na heater. Ayun, so kung nakita nyo, yun yung ating coil na ginawa. So after nating hininang yan, kailangan ulit natin gawin yung proseso, yung self-vacuuming. Maganda sana kung mayroong vacuum pump, hindi na natin ulit puputulin yang sa kanyang capillary tube at filter. Pero since wala tayong dalang vacuum pump, mag-self-vacuum ulit tayo. So before tayo mag-self-vacuum, magli-leak test muna tayo sa ating mga hininang kung may leak ito. Ayan.
So, start ulit tayo sa self-vacuum mga kamaster. Same process pa rin ang ating gagawin. Pinutol natin yung ating kabilyari doon sa may filter. Oh, so then, pinatakbo natin yung ating compressor para i-vacuum niya. I-self-vacuum niya yung system. Ayan, so ipa-flashing natin ng konti para mabilis na lumabas yung mga hangin na nandyan sa loob. Then, i-check natin yung kanyang gauge kung ito'y nagba-vacuum na. Alright, so mabilis lang mag-vacuum. Mag-vacuum yung mga ganitong ref kasi malakas naman ang sip-sip ng ganitong mga ref kasi malalaki na to. Oh, isipin nyo, nasa 1/3 HP ang mga compressor na gamit ng ganitong double doors side-by-side na ref. So, continuous lang ang vacuuming and then pagkatapos nating ma-vacuum, same process pa rin, ibabalik natin sa dati. Oh, ayan, and then tsaka tayo magkakarga na. So, bago magkarga ulit, kailangan proseso pa rin mag-leak test para siguradong okay na yung ating ginawa. At pag umabot na kayo sa puntong ito, huwag po natin kalimutan mag-like, share, and subscribe to our channel. Paki-comment na rin down below kung taga saan kayo para malaman ko kung hanggang saan nakarating ang video na to. Maraming salamat ulit mga karakul, mga kamaster. At sana may natutunan ulit kayo sa video na to, ha? Sa pagre-reprocess ng refrigerator na ginagamit ay R600 at R134A. So double door na ref to mga kamaster. Thank you so much for watching. Mabuhay po tayong lahat.